Dinig ko ang usapan nila tungkol sa umano na bangkay na natagpuan sa kabilang barangay. Wakwak daw ang tiyan nito at nawawala ang mga laman loob at tuyo ang katawan na tila naubusan ng dugo. Kinilabutan ako sa narinig. Isa akong crew sa maliit na fast food dito sa Cebu. Pag maraming customer, umaabot ako hanggang alas 7 ng gabi. Nasa harapan ng paaralan ang lokasyon ng aking pinagtatrabahuan. Bago ako dumating ng bahay, bumibili muna ako ng isda kay Tatay Romeo. Lahat ng mga nakakakilala sa kanya ay tatay ang itinatawag. Bumili ako ng 1 kilong isda, gaya ng aking nakagawian. Matapos makapagbayad, naglakad na ako pauwi sa amin. Bihira na ang mga sasakyang dumadaan pag ganitong oras. Hindi naman masyadong malayo ang aming bahay mula sa pwesto ni Tatay Romeo. Pagdating sa bahay, inabot ko kay nanay ang nabiling isda matapos kong magmano. Tumuloy ako sa silid upang magpalit ng damit saka bumalik sa kusina. Nadatnan ko si nanay na nililinis ang nabili kong isda. Tamang-tama anak, bukas bibisita ang lola training mo kasama ang iba mo pang pinsan. May mapapaulam na tayo sa kanila. Dito raw pala sila matutulog dahil maaga daw silang dadalaw sa puntod ng iyong ama. Mabuti naman nay at naisipan ni lola na bumisita. Hindi ba siya mahihirapan sa pagbiyahe? Sos, hindi naman malayo ang San Vicente sa lugar natin. Natatawang sabi ni nanay. Kung sa bagay, bibili ako uli ng isda bukas nay. At saka po mag-grocery ako bukas pagkatapos ng trabaho. Hanggang 1:00 lang ng hapon ang aking duty eh. Tumango si nanay sa aking sinabi. Excited ako sa pagbisita ni lola. Matagal-tagal din itong hindi nakapasyal sa bahay. Maaga akong umalis upang maabutan ko pa ang unang bus na dadaan sa may waiting shed. May nakita akong 2 dalagitan na naglalakad palapit sa aking kinaroroonan. Ngumiti ako sa kanila na sinuklian naman ng 2. Dinig ko ang usapan nila tungkol sa umano na bangkay na natagpuan sa kabilang barangay. Wakwak daw ang tiyan nito at nawawala ang mga laman loob at tuyo ang katawan na tila naubusan ng dugo. Kinilabutan ako sa narinig. Hindi ko namalayan na huminto pala ang bus sa harap ng waiting shed. Bumusina ito dahilan upang magising ang aking diwa. Marami na ang mga customer nang dumating ako sa fast food. Pumunta na ako sa aking pwesto at sinimulang kunin ang mga order ng customers. Bandang alas 12 ng tanghali, dumating na ang kapalit kong cashier. Inabot ng manager ang aking sahod. Sumakay ako ng jeep at pinahinto sa warehouse. Naggrocery ako ng mga kakailanganin sa bahay at pati na rin sa sarili ko. Dumaan din ako sa palengke upang mamili ng karne at iba pang pansahog. Nagtaksi na ako, pauwi nang sa ganun, hindi ako mahirapan sa pagbitbit ng mga pinamili ko. Sinalubong ako ni nanay at tinulungan akong ipasok ang mga pinamili ko. Kinabukasan, maagang dumating si Lola Silvia. Maraming itong dalang pasalubong. Hindi nawawala ang bibingka at biko. Alam talaga ni Lola na paborito namin ito, lalo na pag si Lola na ang gagawa. Nagmano ako sa kanya at ilang kamustahan din ang aming ginawang magpipinsan. 3 araw silang mamamalagi sa bahay bago uuwi sa kanila. Tamang-tama at bukas wala akong pasok sa trabaho. Tinulungan ko si nanay na magluto ng ulam. Nag-ihaw ako ng karne dahil hindi ako nakabili ng isda kahapon sa pagmamadali. Bukas na ako bibili ng isda sa pwesto ni Tatay Romeo. Habang kumakain, masaya kaming nagkukwentuhan tungkol sa mga ganap sa buhay. Naiyak pa si Lola nang sariwain ang mga mabuting gawa ni tatay. Inatake ito sa puso at hindi na naagapan. Inalo ni nanay si Lola, samantalang ang isa kong pinsan ay nagbiro upang aliwin ang aming abuela. Kinagabihan, kinuha ko ang gitara at bitbit ng isa kong pinsan ang 2 galon ng tuba. Maagang pumasok sa silid ang 2 matanda. Nagkakatuwaan kaming magkantahan. Tanging ang bilog na buwan ang nagsisilbing naming ilaw sa labas. Mga lumang kanta ang aking tinugtog gamit ang gitara.
Tulad ng dati, noong maliliit pa kami. Masaya kaming nagkakantahan habang sinasabayan pa ng pag-inom ng tuba. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa kami tumigil sa kakakanta. Sinusulit namin ang oras na magkasama kami. Sa 3 taon na namayapa si tatay, ngayon lang ulit kami nagkasama ng mga pinsan ko at ni Lola. Tama nga ang sinabi nila, tanging ang oras ang magsasabi kung kailan maghihilom ang sugat ng kahapon. Si Fred ang unang nalasing sa amin. Nagtawanan kami dahil nagsimula na itong sumayaw habang panay ang halakhak. Nasa ganoon kaming pagtatawanan nang may isang lalaki ang huminto sa aming harapan. "Mga iho at ineng, bili kayo ng isda. Mura lang ito at masarap na ipulutan dyan sa iniinom nyo. Tignan nyo, sariwa pa ang mga ito. Ito na lang ang natira kaya ubusin nyo na." Lumapit ako sa balde at tinignan ang kanyang isda. Totoo ang sinabi nito. Napakasariwa pa talaga ng mga isda at buhay pa ang mga iilan. "Magkano po ba ang 1 kilo ng isda, Manong?" "100 na lang ito lahat, ineng. Sige na, bilhin mo na to nang makauwi na rin ako sa kabilang barangay. Masarap itong gawing pulutan dyan sa iniinom nyo." "Saglit lang po, Manong, ha?" Pumasok ako sa bahay at kumuha ng pera sa aking bag. Tulog na sila nanay at lola. Binigyan ko ng 200 ang matanda. "Manong, ito ang bayad." "Aba, sobra ito, ineng. 100 lang ito lahat. Nang sa ganun, maubos ng mga paninda kong isda. Pangdagdag nyo na ho yan." "Salamat, ineng." "O siya, salamat, ineng. Tutuloy na ako." Nginitian ko ang matanda. Inihatid ko ito ng tanaw hanggang sa mawala ito sa aking paningin. Napakamura ng isdang ibinibenta niya. Bumalik ako sa aking mga pinsan at tinanong kung mag-iihaw ba kami ng isda. "Huwag na, Lisa. Madaling araw na at medyo tinamaan na ako sa iniinom natin." Natatawang sabi ni Ali. Sumang-ayon naman ang iba kong pinsan dahil hindi na nila kaya. Natatawang tumingin ako sa kanila. Pumasok na sila sa loob samantalang naiwan kaming dalawa ni Isabel. Kami na ang nagdala sa mga naiwang gamit sa labas. Pagpasok namin sa loob, bigla akong natigilan ng umihip ang malamig na hangin. Nakaramdam ako ng kilabot. Nagulat pa ako nang tapikin ako ni Isabel. "Ayos ka lang, Lisa?" Tumango lang ako. Pinauna ko na siyang pumasok sa aking silid. Kailangan ko pa kasing linisin ang mga isdang binili ko. Ang bilis ng oras, 2:00 na ng madaling araw. Hindi pa ako nakapagsimulang maglinis nang lumabas sila lola ng silid. Magkapareho talaga si lola at nanay. Palagi itong maagang gumigising. Katuwiran ni nanay, nasanay na ang katawan niya dahil maaga silang gumising noong mga nagtatrabaho pa ito sa Saudi bilang katulong. "Ano yan, apo?" Ipinakita ko kay lola ang isda na nasa palanggana. Nanlaki ang mga mata nito at napatakip ng ilong. Tahimik lang si lola na nakamasid sa amin. Inutusan na niya akong linisin ang mga isda. Nag-init si mama ng tubig sa heater. Kukuhanin ko na sana ang hasang ng isda, ngunit nagtaka ko kasi walang hasang. Tinignan ko ang iba pang isda at lahat ng mga ito ay walang hasang. Tinanong ako ni lola kung anong problema. Kumuha ako ng isda at pinakita sa kanya. Napailing ito nang makita na walang hasang ang isda. Inutusan ako ni lola na kumuha ng 3 kalamansi. Mabuti na lang at may kalamansi pa sa ref. Hiniwa ko ang 3 kalamansi at ibinigay kay lola. Agad naman niyang pinataka ng isda. Bigla itong umusok at may masangsang na amoy. Nag-iba ang kulay ng isda hanggang sa maging isang kamay. Muntik na akong masukan nang makita ang kamay at mga uod na nagsisilabasan. Pati si nanay ay nagulat din sa nakita. Dilibing ko na lang ang mga isda kasama ang kamay sa bakanting lote sa kabila. Nang magising ang aking mga pinsan, agad kong ikinuwento ang nangyari sa isda. Mabuti na lang at hindi namin niluto ang isda. Kung hindi, tiyak na nahawaan na kami. Mula noon, hindi na ako bumibili ng isda o kahit anong pagkain kapag hindi ko kakilala ang nagbebenta.